Pilipinas, una sa ating mga balita. Kasalukuyan pang tahimik at mababa pa ang bilang ng mga nagpapasa ng kani-kanilang Certificates of Candidacy sa bansa sa unang 3 araw ng filing. Ito ang inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chair Attorney George Garcia at sinabing inaasahan na last minute pa dadagsain ang tanggapan ng COMELEC ng mga kakandidatong magpa-file ng COCs. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. As of October 2, 2024, 4,407 pa lamang ang naghahain ng kani-kanilang mga Certificate of Candidacy para sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chair Attorney George Garcia, kakaunti pa lamang ang nabanggit na bilang at kasalukuyan pang tahimik ang lagay ng COC filing sa bansa. Inaasahan aniyang last minute pa dadagsain ang tanggapan ng COMELEC ng mga kakandidato sa eleksyon. Paliwanag ni Garcia, nagpapakiramdaman pa ang mga kandidato kung sino-sino ang kanilang mga makakalaban. May kani-kanya rin kasi silang estratehiya at mga paniniwala tulad ng feng shui, kaya namimili rin sila ng araw kung kailan sila magpa-file ng COC. Samantala tungkol naman sa kalagayan ng dating alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo, sinabi ni Garcia na tatanggapin pa rin nila kung maghahain siya ng COC para sa mayoralty race sa Bamban. Pero paglilinaw ni Garcia, hindi ibig sabihin nito ay makakatakbo agad si Guo sa pagka-alkalde. Ang tanong lamang ay yan ba ay pagbibigyan na makatakbo? Ibang usapan po yun, Sir Lakay. Kung makakatakbo, yan po hindi natin sasagutin muna sapagkat depende. Number one, may magpapile ba ng kaso laban sa kanya ng disqualification, cancellation ng candidacy, o yung denial of due course ng candidacy na tinatawag. Or number two, ay meron bang desisyon, halimbawa ang Office of the Ombudsman na perpetually disqualified to hold public office ang isang kandidato. O minsan naman po ay nadideklara namin na nuisance candidate o panggulo lamang yung isang kandidato. So again, ang katanungan, makakapag-file ba siya? Wala pong problema kung siya ay may dalang forma ng Certificate of Candidacy, tatanggapin po namin yan. Kung siya ay makakatakbo, hindi ko po muna masasagot yan, Sir Lakay. 2 linggo matapos ang huling araw ng filing ng COC sa October 8, sinabi ni Garcia na maglalabas sila ng resolusyon na nagsasabi kung sino ang mga lehitimong kandidato para sa eleksyon at kung sino ang mga idedeklarang nuisance candidate o mga panggulo lamang. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.